Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng ating pananaw hinggil sa mga naging pahayag lately ni Vice President Sara Duterte. Lalo na po dito sa maruming laro ng maniobra nila Marcos at Romualdez na patuloy pong igiit itong binaluktot na impeachment complaints nila para lamang po maiakyat sa Senado ang pagkakaroon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw naman po na ang layunin nito ay hindi sa tinatawag na accountability or pananagutan. Sapagkat nasagot na po at naipaliwanag na ng ating Vice Presidente sa loob po ng 3 cycle ng audit observation report ay nagkaroon po ng tinatawag na unmodified category of report. Ang expenditures and utilization of public funds sa opisina po na hinahawakan ni Vice President Sara Duterte, pareho po sa Office of the Vice President at pati po nung siya ay concurrent DepEd Secretary sa Department of Education. So, naisagot na po at nailahad itong mga pagpapaliwanag na wala pong ninakaw o kinurakot na pondo mula sa naturang mga confidential fund sa Department of Education o kahit paman sa Office of the Vice President, and even ang iba pang mga pondo na hawak po ni Vice President Sara Duterte, unmodified ang report na inilabas ng COA. Subalit, malinaw naman din po ang ating nakikita na hindi ito tungkol sa pananagutan. Hindi po ito tungkol sa kunwari ay mapanagot ang pangungurakot na nagaganap sa gobyerno, sapagkat kung totoo po yan, hindi dapat ang una na sinampahan ng totoong impeachment complaint ng makatarungan at makatotohanang reklamo at ipakita sa investigasyon ang naturang mga pagpapahayag. Hindi dapat ang gumawa niyan, walang iba, kundi ang ginawa niyan dapat laban kay Marcos at kina Romualdez, no? Sila po ang pasimuno ng malakihang pangungurakot ng malawakang korupsyon. Bakit hindi sila inimbestigahan? Hindi sila sinampahan ng mga kasong kriminal at pati na po dito sa kaso patungkol sa pagkakaroon nila ng bilyon-bilyon at limpak-limpak na mga pera na pinagdurukot nila at pinagdurobo mula doon sa kaban ng bayan. Bakit hindi sila ang punterya ng Ombudsman, ng Senate Blue Ribbon Committee, and even ng Kongreso para mapa-impeach si Marcos at mapalayas din sa poder ito si Romualdez na kanyang kasabwat. Ibig sabihin po, ang layunin nitong binaluktot na impeachment operations ay para tanggalin po si Vice President Sara Duterte. Sa gawa-gawang mga kaso, gawa-gawang kwento, nang sa ganon ay hindi na po siya makakatakbo pa muli sa anumang public office, including ang pagiging kandidato sa pagka-presidente. Yan ang dahilan kung bakit talagang atat na atat itong sila Marcos at Romualdez na itulak pa rin po sa Kongreso ang binaluktot na impeachment operations nila laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpahayag po ang Vice Presidente sa isang televised or publicly broadcasted na pahayag. Una, sinabi niya ni Vice President Sara Duterte na itong mga komunistang teroristang grupo ay isa sa ginagamit ni Marcos at nila Romualdez sapagkat sila ay tinamaan po ng malakas na kampanya kontra insurhensiya or ang anti-insurgency and anti-communist terrorism campaign nang si Vice President Sara Duterte po ay mayor pa sa Davao City. At matatandaan po natin, kasabay ng kanyang Peace 911 program sa Davao City ay naging isang haligi din po sa pagpapatupad, mga kababayan, ng programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, si Vice President Sara Duterte. At ang napakalaking mga mass base, mga mass organizations na kinokontrol ng CPP, NPA, NDF sa paligid ng Davao Region, pati ang armadong puwersa nila ay halos nadurog po sa programa ni Vice President Sara Duterte na Peace 911 at sa kanyang pagpamuno na maipatupad po ang National Task Force to End.
Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. So ang epekto niyan, yung mahigit 40 platoons, no? Almost 41 platoons. Isang platoon, mga 30 na NPA na mga armado at mga 1,300 personnel nila sa hukbo nila sa sandatahang puwersa ng teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF. Nadurog halos ito sa buong Davao Region, combining the programs of Peace 991 ng local government ng Davao City sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte when she was still the mayor sa Davao, at pati po itong paggamit ng mga programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi lamang nadurog ang armadong NDF, kundi pati ang recruitment nila naapektuhan, ang kanilang mass base o ang pagre-recruit sa katutubo at mga tribong pamayanan, ang kanilang panununog, ang kanilang pananalakay. Ang lahat ng ito po, mga kababayan, ay talagang tinamaan ng ipinatupad po ni Vice President Sara Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at pati po ang pagpapatupad nitong Peace 911. Kaya naman po ang pagbuelo ng malakas na programa sa kontra sa communists, yung nagre-recruit sa mga urban areas, including ang Davao City, at pati po itong mga party list groups nila na ginagamit nila para hut-hutan ng pundo ang gobyerno. Nagkukunwari silang bahagi ng party list system. May mga representante sila sa Kongreso, pero sila po ay mga aktibong urban operatives o mga operatiba ng CPP, NPA, NDF na nakakapasok sa Kongreso gamit ang party list system. Lahat ng ito ay pinuntuhan ni Vice President Sara Duterte na siya ang pinakasentrong motivation nitong CPP, NPA, NDF na mga party list kung bakit sila nagpapabayad at nagpapagamit kay Marcos. At yan din ang dahilan kung bakit lumalala ang kanilang atake laban kay Vice President Sara Duterte to the point na sila ang attack dogs at mga bulldog ni Marcos at ni Romualdez para po wasakin ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. So it's all about vindictiveness, paghihiganti. It's all about survival on the part of the CPP, NPA, NDF. Naghihiganti sila at nais nilang makasurvive na hindi makabalik ang isa na namang Duterte brand of leadership sa pamunuan ng gobyerno sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte. Yan ang dahilan kung bakit sila ang pasimuno nitong pinunduhan at ginamit ni Marcos at ni Romualdez na impeachment attacks laban kay Vice President Sara Duterte. At ito namang mga hilaw na komunista, dahil wala silang direktang NPA na armado, pero kasabwat din sila ng CPP, NPA, NDF para pahinain ang gobyerno, and eventually mapapabagsak nila ito at maaagaw nila ang kapangyarihang politika sa gobyerno. Itong grupo ng Akbayan, nila Risa Hontiveros, nila Boy Tartar Lamas, sila po yan ang mga grupo na bagamat wala silang direktang armadong puwersa ng teroristang grupong NPA, pero magkapariyo po ang kanilang objective. And that is to attack, destroy, and totally paralyze ang Duterte political camp para eventually ay pababagsakin din nila ang gobyerno ni Marcos at Romualdez. Pero mahina po kasi ang gobyerno ni Marcos at Romualdez kung ikukumpara po ang lakas ng loob at paninindigan ng isang Duterte brand of leadership sa pamunuan ng gobyerno. So, ang hilaw ng mga komunista na grupo ng Akbayan at pati itong CPP, NPA, NDF na mga kamatayan party list group na nagpapakilalang Makabayan Black ay ginamit ng todo-todo ni Marcos at ni Romualdez para magsilbi sila na mga tagapag-atake, tagapagwasak at tagapagsabotahe ng personalidad, ng programa at ng mga paninindigan mismo na ginagawa ni Vice President Sara Duterte at pati po ng tinatawag nating Duterte political groups. So the group of Akbayan and itong Kamatayan Makabayan Black Party List ng CPP, NPA, NDF, binabayaran po ito ni Marcos at ni Romualdez mula sa pinagnakawan at dinurubuhan at kinulimbat na mga pera
sa proyektong pinagkakitaan at pinagkukurakutan nila Romualdez at Marcos, ay malinaw naman po na binanggit din ni Vice President Sara Duterte na wala silang ibang hangad dito kundi mapawasak at the same time tuluyang malumpo at maparalisa ang political influence na mayroon ang mga Duterte, particularly the Vice President. So, alam na natin po na hindi ito tungkol sa katotohanan, tungkol sa pananagutan, the way itong CPP, NPA, NDF would like to make it appear na tungkol sa katarungan, tungkol sa katotohanan, kung bakit nila ginagamit ang proseso ng impeachment sa House of Representatives. It's all about the CPP, NPA, NDF, and their allies, itong grupo ng mga hilaw na komunista na mawawala ang oportunidad o pagkakataon na muling umangat at lumarga ang isang Duterte brand of leadership sa pamumuno ni Sara Duterte. So sinagot lahat ito ni Vice President Sara Duterte. Kaya, kahit pa man po naiklaro na at nailinaw na at naisagot na ang tama na paglalahad ng kwentas o ng accounting and expenditures report and utilization of fund tungkol dito sa mga sinasabi nilang Mary Grace Piatos, confidential fund at iba pa, the Authority of Commission on Audit was already clear na wala pong anomalya at wala pong pangurakot na nangyari dito sa mga pundo na nakalaan sa opisina ng Vice Presidente at pati po noong siya pa ay concurrent na Department of Education Secretary. At lahat ng ito kagabi o kahapon ay sinagot ni Vice President Sara Duterte. Maliwanag po na ang operations na ito ng impeachment operations sa Kongreso ay pakana ni Marcos at Romualdez, pinunduhan at ginamit ang kanilang mga attack bulldogs na tinatawag na mga political mercenaries, which include sila Trillanes, De Lima, yung yellow and pink zombies, yung mga hilaw at mga malasado na komunista, at itong mga komunistang